Ito nga ang last chance po ni Bongbong Marcos na masalba po ang kanyang imahen sa mata ng taong bayan at masalba po ang kanyang gobyerno. Dahil po napakalinaw po sa ating saligang batas, na bawal po ang mga panibagong pagdating po ng foreign troops at ng foreign military bases sa Pilipinas. Nandiyan po sa saligang batas po natin yan. Napakalinaw kung bakit pinalusot po ng Serena. Magkakaroon muli ng refiling of petition for nullification of EDCA. And kung hindi man, sa minimum ay magkakaroon ng prayer for TRO and permanent injunction against EDCA operations. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kamintong, do you believe na kapag natanggal si Gibo Teodoro at naging daan upang ma-review ng Supreme Court ang maanomaliang EDCA, magkakaroon ba ng pagkalma sa punto de vista ng China, how they treat us in the relations sa South China Sea Maritime Dispute at sa ating ugnayang pangkabuuan bilang magkaratig bansa? And will it also warrant somehow a breathing space for Marcos Jr. to gain another lease of life na magiging katanggap-tanggap sa tao ang pag-abandona niya ng digma-digmaan at puro tapang-tapangan na postura na kanya ngayong binibitbit sa sulsol nila Gibo Teodoro at mga American intelligence operatives. How do you balance that? Ito nga ang last chance po ni Bongbong Marcos na masalba po ang kanyang imahen sa mata ng taong bayan at masalba po ang kanyang gobyerno o administrasyon. Dahil po ikalawang taon na po ito and he's going on his third year. Very crucial po ito for his survival. Alam naman po natin ngayon ay talagang mabuhay na po ang gobyerno po niya, lalo na after this statement from the active military officers. And kaya po siya bumigay po dito sa pagbabalik po ng de-escalation, easing of tensions, dahil I think he has realized parang napalo po siya sa puwit dito, o kung hindi man nasampal po sa ulo, nabatok sa ulo, at nagising ng konti. Ang problema po, yung gulugod po niya, kaya bang tayuan itong tamang direksyon na naibalik po, itong independence from the United States at pagbabalik po ng focus doon sa dialogo, mapayapang foreign policy, friends to all, enemy to none, nang ang bayan po ay makababalik po sa focus ng economic development. Alam naman po natin, napakaraming hamon po ngayon at napakaraming pabigat na desperado na po ang populasyon. Hindi lang po yung presyo ng bigas na naglabas sila ng counting gimmick nitong 29 peso daw na ay dire-reject naman ng taong bayan dahil nangangamuyan. So, to the economic problems of the country, ang peso ay may pangamba na umabot ng 60 pesos to the US dollar. Ang ating inflation ay hindi po mapigil. So many, and of course crime has been rising, and drug abuse. So ang daming kailangan na kulan ng pansin na sana ngayon dahil po maiibsan na po yung mga concerns tungkol sa South China Sea tensions, ay mabalik po at 100% attention na po dito sa economic development. This is his last chance. Kung siya ay pumalpak pa rito, ay wala siyang hinaharap na third year, mauudlot po ang kanyang administrasyon. Karo. So we are wishing him well. We are wishing that he gets back in shape, because we do not wish him well. He is the president of the country. Nakasalalay po sa kanyang tagumpay, ang tagumpay ng bayan. But as I have said, kung yung driver ng jeep na sinasakyan mo ay nasa maling direksyon at patungo sa bangin, ay talagang kailangan magtitili ka at pilitin na tanggalin ng manibela sa kamay niya. Correct. Pero ngayon na medyo tayong nakita na kaunting pagbawi po ng manibela sa tamang direksyon, sana ito ituloy. At tayo tutulong po na magpakalma po ng ibang mga pasahero po sa ating jeepney. Di ba? Klaro po. Hindi po kami destabilizers. Si Kamintong, si Ka-Eric, ang Pilipinas nating mahal, ang SMNI. Sila Pastor Kibuloy, sina former President Rodrigo Duterte, sina Vice President Sara Duterte. Mga kakampi po kami ng tamang pamamahala.
kritiko kami sa maling pamamahala. But we do not advocate the overthrow of the government, but rather reform on governance. Magkaiba po yung overthrow of government, lalo na using communist terrorist agenda and terrorism and violent means like armed struggle or uprising. Hindi po namin yan pinapanawagan. Ang sa amin ay democratic engagement, ang sa amin ay social movement, people's protests and assemblies, which are all in the democratic space provided by the Constitution. At yun po ay tungkulin namin bilang mga mabuting mamamayan. Citizens' duty namin yun, nila Kamintong. Hindi po yun para tuligsain lang ang gobyerno. Kaya tamang binanggit ni Kamintong, imbis na asikasuhin ang digmaan, tapang-tapangan, mga missile system, at magkaroon ng kaguluhan sa rehiyon ng Asia-Pacifico at Indochina, eh dito tayo tututok sa ekonomiya. Kabuhayan, trabaho, kagutuman, i-address ng gobyerno. Magkakaisa tayo doon. At yun ang tamang direksyon. Kamintong, final question. Kasi alam namin may forum ka pa at bago ang final message mo. Gaano mo tinitingnan as a research experience on research about dito sa geopolitical situation, relations of the Philippines sa kanyang mga neighbor at sa Amerika, geopolitical and foreign relations? May katotohanan ba sa tingin mo dahil nga itinatago nila at hindi transparent itong EDCA na mga kasunduan at nilalaman at kung paano ipinapatupad? Do you believe the expose of Senator Amy Marcos na mayroon talagang nakaimbak na mga ipinagbabawal at napakadelikado sa mga international conventions ng mga nuclear warheads sa ating bansa na pumasok ng pasimple in the guise of military exercises and joint exercises and shared military equipment, nag-imbak ba ng mga pangdigmang nuklear na armas ang Amerika sa Pilipinas? At ito ba dapat ang main focus ng panawagan natin kung bakit dapat ito tanggalin ang mga EDCA at ibunyag ang katotohanan na nilalabag ng Amerika at napahintulutan ni Marcos Jr. ang ganitong uri ng napakadelikadong pag-iimbak ng mga nuclear warheads? What is your take on this as an expert research fellow on geopolitical and military and foreign policy aspects of the country? Ang patakaran at ang sinasagot po ng Estados Unidos pag natatanong sila dyan sa tanong na yan, kung meron ba silang dinadala na sandatang nuklear dito sa mga EDCA sites po, ang official response nila is neither confirm nor deny. So ano ibig sabihin nila? Ayaw nila sagutin kung meron o wala. Yan ba ay komportable para sa atin? In view of the fact that we have the agreement sa ASEAN, ang Pilipinas po ay signatory sa Zone of Peace and Freedom and the Southeast Asian Nuclear Free Zone Agreements, dalawang agreement na napakahalaga po, no? So, kaya po ang mundo may Nuclear Non-Proliferation Treaty dahil po siguro, para masiguro na walang kumakalat na nuclear weapons po sa iba't ibang mga parte ng mundo na magiging dahilan para sa global Armageddon kung dumating ang panahon, no? So, the Americans are keeping an ambiguous position para question mark lagi, and of course that is not going to be satisfactory sa mga katunggali ng Estados Unidos at tatargetin nila talaga yung mga bases na yan, and therefore tayo ang tatamaan at hindi po ang Amerikano. Tama. Ano? So that is a real threat sa atin. That's why ako'y natutuwa na nakumpirmasyon na po natin, nabigyan ng kumpirmasyon na tutulong po sa atin si Attorney Harry Roque sa pag-file ulit po ng petition laban sa EDCA bases sa ating Korte Suprema. At meron po tayong initial confirmation kasi po kailangan na merong isang legislator that will file the petition with us. Ano? And I think meron tayong confirmation na po na merong isang senador na sasamahan po tayo sa pag-file po ng petition na to. So I would think in a month or two, ready na po tayo to file this petition. Dahil po napakalinaw po sa ating saligang batas, na bawal po ang mga panibagong pagdating po ng foreign troops at ng foreign military bases sa Pilipinas. Nandiyan po sa saligang batas po natin yan, napakalinaw kung bakit pinalusot po ng Sereno Court po na eventually naman natanggal si Sereno pero naiwan po yung provision which we now have to
expunge from the tama. Philippine Constitution. Oh. Kamintong, ang ibig ninyong sabihin, Yes. as last part, magkakaroon muli ng refiling of petition for nullification Yes. of EDCA. Yes. And kung Yes. hindi man, sa minimum ay magkakaroon ng prayer for TRO and permanent injunction against EDCA operations. At the minimum, at the maximum, idideklara ito as unconstitutional and therefore, Yes. in effect, nullified. Yun po ba ang legal action course natin? Yes, of course, our goal is to declare it unconstitutional. The existence of this EDCA bases and the perpetuation of the agreement. And we have very strong basis for it, and that will save the country. Once we take the US bases out of the country, tapos na po ang problema po natin, then we can rest easy and pay full attention to our economic development and upliftment of our nation and our people. Ayun, Kamintong.